Check. Check, check. Sound check. Gaya ng ating maalala, ang ating serye ay tungkol sa aklat ng mga taga-Efeso at ating ding nakita na sa aklat na ito o sa iglesyang ito ay naging napakalapit ni Pablo. 2 times niyang binisita ito at sa kanyang 3rd missionary journey ay halos 3 taon siyang nag-stay sa iglesyang ito. So napakalapit dito ni Pablo at sa kanyang bilangguan habang nakakulong ay ipinadala niya ang sulat na ito para i-encourage ang mga mananampalataya, ipaalala ang pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Hentil sa loob ng isang iglesia at of course para hamunin sila to live lives worthy of their calling. At alam niyo, sa chapter 3 na tayo at dito sa chapter 3 napansin natin sa verse 1 parang mananalangin na si Pablo ulit, papanalangin niya ulit ang iglesia pero biglang nagkaroon ng mahabang parenthesis starting sa verse 2. No, babalikan niya yung panalangin sa verse 14. No, pero parang napakahaba 2 to 13 ang kanyang naging parang parenthesis. Meron siyang naalala at ating nakita yan last time kung saan ang naging mensahe natin, the mystery of Christ, pinahayag una sa lahat kay Pablo at sa mga apostol. Ang misteryong ito, walang iba kundi ang pagkakaisa ng mga Hudyo at Hentil bilang bahagi ng katawan, iisang katawan ng ating Panginoong Jesus. And what a blessing na tayong mga Hentil ngayon ay kasama sa iglesia ng ating Panginoon Diyos. So we will pick up yung segue o yung parenthesis ni Pablo rito sa verses 7 to 8. Tayo ngayon mga kapatid, pero para ipaalala sa atin yung ating napag-aralan din before, basahin ulit natin verse 1 hanggang verse 8. Chapter 3, Ephesians 3, 1 and following. Dahil dito, sabi ni Pablo, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga Hentil. And then dash, verse 2. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ng hiwaga, gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa naunang mga saling lahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng tao na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga Hentil ay mga kapwa, tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. And now, verses 7 to 8, ang ating talata ngayon. Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Hentil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Mga di masukat na kayamanan ni Kristo, the unsearchable riches of Christ. Pero manalangin muna tayo bago natin pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Our dear Heavenly Father, muli po namin kinikilala na mapurol ang aming pangunawa, mahina ang aming mga mata, kaya kailangan namin ang banal na Espiritu na magturo sa amin sa hapong ito. At nawa, ipakita niyo sa amin ang dakila at di malirip na kayamanan ng aming Panginoong Jesus at ganoon din ang aming kaliitan o kababaan sa inyong harapan. Sa pangalan po niya, ito po ang aming mga dalangin. Amen. Amen. Isang mangingisda
na taga Palawan, ang minsan ay pumalaot, no? Para of course manghuli ng isda. Subalit pagpalaot niya ay dumating ang isang napakalakas na unos or bagyo. At inabutan siya sa dagat ng bagyo at ang ginawa niya ay tinry niyang sinubukan niyang i-anchor yung kanyang bangka para hindi siya matangay ng malakas na alon. Subalit parang napansin niya na parang sumabit yung kanyang angkla. And so ang ginawa nung mangingisda ay tumalon, nag-dive para tingnan kung ano yung sumabit sa kanyang angkla. At nagulat siya nung makita niya na sumabit yung kanyang angkla, yung anchor, sa isang napakalaking kabibe. O yung clam, giant clam, malaking malaki. At doon ay nakita niya sa loob ay merong maputing, parang napakalaking maputi na hindi niya alam kung ano. Napakalaki nito, mga 1 foot, ayon sa account. This is from the Forbes magazine or website, yung isang financial magazine ko ito nabasa. At 2 feet, so 1 by 2. Yung lapad nito, puting-puting ito na nasa loob ng kabibe. So ang ginawa niya, nakuha niya ito, and then dinala niya sa bahay. Nakaligtas siya sa bagyo, nakauwi siya, at pagdating sa bahay, ay ginawa niya itong parang, kumbaga, lucky charm. No? Tuwing bago siya pumalaot, hinihipo niya ito. Kasi naligtas siya eh. Dahil nga siguro naisip niya, ito yung nagligtas sa kanya. And ayon dito sa account sa Forbes magazine, for 10 years, ay ginamit niya itong, kumbaga, lucky charm at parang panangga lamang doon sa kanyang, nasa ilalim ng kanyang kama. And finally, or eventually, nasunog yung bahay niya, nagkasunog. And finally, dahil nasunog, wala siyang mapaglagyan. Dinala niya ito sa munisipyo para i-display doon or para ibigay doon sa kanyang kamag-anak, only to find out na ito pala'y perlas. Perlas pala ito. At ayon sa account, the title of the article, fisherman used $100 million pearl as good luck charm. Again, di ko na alam kung ano nangyari dito sa pearl na ito. But apparently, ayon sa account, this is the largest known pearl, kung mapapatunayan, mako-confirm, the largest known pearl in the world. At kahit 5, walang nakuha itong mangingisda sa kanyang napakamahal na perlas. At alam niyo, pag minsan ito nangyayari sa atin, gusto nating yumaman, gusto nating magkapera, gusto nating nagugulat tayo, sana ako na lang yon, nakakuha ng ano na yon. Pero pag minsan nalilimutan natin na meron palang tunay na yaman, ang pinakamahalagang bagay, the very pearl of great price, ay malapit lamang at naandyan lang sa tabi natin at maaaring hindi natin ganoon pinapahalagahan. Alam naman natin sa banal na kasulatan ay ang ating Panginoong Jesus, ang the very pearl of great price, ang pinakamahalagang treasure sa mundo na ito. Kaya ngayong hapong ito, ang gusto kong dalhin mensahe sa inyo ay isang paalala. I'm sure alam natin ang teksto na ito, but a reminder to appreciate as believers in Christ, tayong bilang mananampalataya, let's appreciate the preciousness of Jesus even as we see our nothingness before Him. Sana sa hapong ito, mas mapahalagahan natin, mas i-appreciate natin, mas hangaan natin ang ating Panginoong Jesus at makita rin natin ang ating kaabahan sa Kanyang harapan. At ito na rin yung ating parang outline. First of all, we will look at our glorious Master, and then we will see ourselves as, or Paul, as the lowly messenger. The glorious Master, the lowly messenger. Tingnan natin sa verse 8, sa ating talata muna. Unahin natin yung verse 8. At tingnan natin, sino ba yung ating Panginoong Jesus? Ayon kay Pablo dito. To me, ang sabi dito ni Pablo, bagamat ako ang pinakamahamak sa lahat, babalikan natin niya mamaya, ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral. Ito raw ang binigay na biyaya kay Pablo. Meron siyang dalang ipinapangaral, ito yung pinuproclaim niya. And the word used proclaim is yung gelizo, yung parang proclamation of the gospel. Ito ang laman ng mensahe niya. At paano niya isinamarize ito? Ang mensahe ni Pablo, the unsearchable riches
of Christ. The unsearchable riches of Christ. At gaya na rin ng alam natin sa atin, ilan sa atin dito na mahilig mag-aral din ng banal na kasulatan, napakatindi nung ginamit na salita dito ni Pablo, unsearchable na kayamanan, di masukat. Kasi yung word na yon hindi makikita sa labas ng Biblia. Kumaga, hindi ito ginagamit outside the Bible, at dito lang sa Biblia, very rare itong word na ito, na ang ibig sabihin daw, ayon sa mga Greek scholars, ay boundless, no? Kumbaga, walang limit, boundless, inscrutable, hindi mo malirip, incomprehensible. Ginamit din yan ni Pablo rin sa Romans 11:33. Kung yung maalala, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable is His judgment. How unsearchable. Yun din yung salita. So sabi ng isang commentator, para daw itong binabaybay mo, yung isang akala mo maliit lamang na lawa, binabaybay mo yung tabi ng lawa, only to find out na yung palang lawa na yon ay konektado sa malawak na ocean. No? So kala mo, kayang-kaya mong ikutin, yung pala kakabit ng isang napakalaking dagat. No? Parang ganon. Pwede rin daw na isang napakalalim na body of water na hindi mo maarok yung ilalim, no? Nung maliit pa kami, ewan ko, nandiyan si Brother Dennis, yan daw Sampaloc Lake, napakalalim, hindi maarok ang lalim. Ewan ko, totoo yan, Dennis, hanggang ngayon, no? At with yung science, etc., technology, baka naman naarok na yung Sampaloc Lake. Pero dati, nung maliit kami, yun ang paniwala namin. So parang gano'n ang sinasabi ditong ginamit na salita ni Pablo. Isang napakalalim na body of water na karagatan o isang di masukat na karagatan, ganun daw yung kayamanan ng ating Panginoong Jesus. Ano ba yung yaman na yon? First of all, Jesus Himself. No, siya mismo ay punong-puno ng yaman. At in fact, sa Matthew 13 verse 44, familiar tayo dito sa parang talinhaga, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. A treasure. Sino ba yon? Ano ba yung treasure na yon? Of course, gaya ng alam natin, walang iba yun kundi ang Panginoong Jesus. Na yung nakakakita sa Kanya, handang iwanan ng lahat. Kasi nga parang treasure ang ating Panginoong Jesus. Ganon din, ang mga biyaya na nagdumadaloy sa ating Panginoong Jesus. Yan ang ating pinag-aralan from chapter 1, andyan yung riches of His grace. Naalala niyo yun? Chapter 1 verse 7, yung kayamanan ng kanyang biyaya. Chapter 1 verse 18, the riches of His glorious inheritance to the saints. In fact, isa sa mga keywords dito yung riches sa epistle na to. Paulit-ulit, kayamanan na nanggagaling sa biyaya ng ating Panginoon. And the very plan of salvation ay talagang grabe yung yaman, no? Kaya pag pinag-aaralan natin ng Bible, hindi talaga natin mauubos, ano? Nung una, parang, nung bago pa akong pastor o preacher, parang inisip ko, ano kaya, mauubusan ba ako ng material dito? Kasi palagi ako nangangaral, linggo-linggo. Ngayon, almost 43, 44 years na ako nangangaral, ang dami pang pwede palang ipangaral. Napakayaman, no, ng biyaya at salita ng ating Panginoon. At dito humanga si Pablo sa Panginoong Jesus mismo at sa mga biyaya nakakabit na dumadaloy sa ating Panginoong Jesus. So ngayong hapon, especially as we head to the Lord's table, ang application nito sa atin, sana let's not lose sight of the glory, the riches of our Lord Jesus Christ, His person and His work. Sana hindi ito mawala sa atin. Kasi pag minsan, may mga panahon na inaakala natin na, alam ko na yan. No, marami na akong alam. At yan din ang akala ko nung una. Baka at some point, baka maubusan tayo ng pag-aaralan. But if you think you know Christ, you don't. You don't yet know Him fully. May alam tayo about Christ, pero napakayaman ng ating Panginoon. Sabi ng isang Puritan, si John Flavel, ganito, I am quoting from Flavel, sabi niya, first,
He is altogether lovely in His person. I-share ko na sa inyo ito before. First, He is altogether lovely in His person. Sa Kanyang pagkatao. He is deity dwelling in flesh. Yun lang, deity dwelling in flesh. Grabe yung yaman nun. For the first, siguro, 500 years of the Christian history ng pagiging Kristiyano natin, ay walang inisip at pinagtalunan ng mga theologians, ano bang ibig sabihin ng fully man, fully God? No, dito lang, they can hardly wrap their minds around it. At hanggang sa ating kapanahunan, ay grabe itong mystery na ito of godliness, of Jesus Christ. No? Paano natin ito lubos mauunawaan? So sabi ni Flavel, dun pa lang, grabe na ang loveliness. Hindi lang yan. Sabi niya, the wonderful, perfect union of the divine and human nature in Christ renders Him an object of admiration and adoration to both angels and men. No, grabe, no? Adoration, paghanga ng ang tao at anghel. Kasi nga naman, kung isipin nyo talaga, paano ba nagkasama yon in one person? No, pinagtatalunan ng mga, at iniisip at pinagtatalunan ng mga theologian, paano ba yun nahati? Yung bang divine person ay parang may connection doon sa human, ano ba sila, nagko-communicate? Yun lang, mind-boggling na mga kapatid. So grabe to, ano? And the reason, I believe, why many Christians are weak in their walk in Christ, ay di nila ganun kakilala ang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Pag di natin kilala ang ating Panginoon na tagapagligtas, medyo maghihina tayo sa pananampalataya. No? Kasi napakahalaga nun para mapalakasin tayo. Kaya tanong natin sa sarili natin, ano ba yung kayamanan hinahanap natin? No? Ano ba yung kayamanan na hinahanap natin sa mundong ito? Kasi marami tayong pwedeng hanapin o gawin sa ating buhay. Halimbawa, sabi ng isang article, sa isang nabasa kong article, ang tanong dito, how do people across the world spend their time? Saan ba inuubos ng mga tao yung oras nila? Siyempre, may mga basics, pagtulog, trabaho, pagkain, basic yon. Pero, sabi dito sa article na to, we see, sabi nila sa kanilang pag-aaral, the most enjoyed activities involve rest or leisure. Yung pinakagustong-gusto ng mga tao ay mamahinga at magpasarap sa buhay. Hindi naman nakakagulat. Such as, sabi nila, eating out, sleeping, going to sports, tinamaan ako doon, sports events, playing computer games, or attending cultural performances. Wala tayong makikita rito na nag-i-enjoy sila going to church. No? Pag Sunday, do you think ito yung pinakamahalaga sa kanila? Ito ba yung pinaka-enjoyable day for them? For most people in the world? Baka nag-i-enjoy sa Sunday, but not because of church, pero baka dahil ito na nga, eating out, sports, computer games, leisure, rest, sleeping. So tanong natin sa sarili natin, no, meron ba tayong panahon dito ang panahon ba natin, nagagamit natin para hanapin yung yaman na nakikristo? No? Kasi ang mundo, iba yung hinahanap nila, rest, leisure. So anong epekto niyan? Feeling of emptiness. No? Palaging parang may kulang. Palaging may hinahanap. No? Hindi kagaya natin, pag sumamba tayo, kagaya ngayon, we feel full. Sana ito yung pakiramdam natin. Puno, busog tayo. Pagkat tayo ay kumain ng salita ng Diyos. At sana, ito yung aming objective as preachers and pastors, that you will also see the unsearchable riches of Christ. Sana ito yung makita natin. At paano natin makikita? Of course, andyan ang means of grace. No, the Bible, Bible reading, Bible meditation, pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday. Sana ito yung ating gustong makita. At tuwing tayo lalabas sa pintuan ng ating ng bahay, sambahan na ito, sana mas pwede nating masabi, mas nakita ko yung yaman ng aking Panginoong Jesus. Yan sana ang ating maramdaman. Pero kung meron tayong kausap ngayon na baka yung hinahanap natin, kagaya ng mga nabanggit natin, wala tayong gusto kundi rest, leisure, mga activities sa mundo na ito, eating out, pasyal, at kung ano-ano pa mga bagay,
na nasa mundong ito, sana makita natin na ang babagsakan nito ay tiyak na kapahamakan kung hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi ka mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, tiyak ang mapapahamak. And so aming pakiusap sa inyo, sana isipin nating mabuti. Sana ating pagkabulay-bulayan, saan ba papunta ang ating mga buhay? At ano ba yung yaman na ating inaasahan at pinanghahawakan sa mundo na ito? Sana, kagaya ni Pablo, nakita natin the unsearchable riches of Christ. But then secondly, if that is the glorious Master or Messiah, now we also see dito sa ating teksto yung parang reflection nung mensahero. The lowly messenger, yung pagkababaan loob ng mensaherong ito, si Pablo. Verse 7 pa lang, of this gospel, gaya nakita natin last time, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me by the working of His power. So, andyan yung pagiging minister. Interestingly, ang ginamit na salita ni Pablo, diakonos. No, diakonos, no? So, doon pa lang, mahalata na natin na talaga ang bababa ang pagtingin ni Pablo sa kanyang sarili. Siya ay diakonos. No, hindi siya parang superstar pastor, mega church evangelist, kundi isang mababang lingkod ng Diyos. At bakit kaya? Verse 8, dinagdag pa niya, to me. No, ang tindi ng to me, ano? Kasi talagang sa original, inuna niya yan. I myself. No? At familiar sa inyo yung language na ginamit o word na ginamit, ego. No, yung ego or ego na rin ngayon sa English nating ginagamit, I myself, ang sabi niya, bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. And again, yung mga nag-aaral sa atin, mahilig mag-aaral sa mga o mag-aaral ng banal na kasulatan, alam na ninyo at maalala nyo na kung very rare yung ginamit, yung unsearchable riches, napakatindi rin ang ginamit dito tungkol sa kanya naman na ginamit niya the very least of all the saints. Grabe, ano, si Pablo. Hindi lang diakonos, servant, minister, the very least. At alam natin yung salita na ito, maalala, again, ng mga mahilig sa mga Greek words, na umimbento rito si Pablo ng isang comparative word sa isang, kumbaga, superlative na, sagad na. No, kasi yung salitang little, maliit, ano, elakus, maliit. So, di ba, merong little and then merong, kumbaga, the least, no, or the most little, kumbaga. So, yun na yung most little, no, elakistos, yun na yun, most little, pinakamaliit na eh. No? Kumbaga, good, better, best. Yung best ang superlative. Ito naman, yung paliit ng paliit. No? So, little siguro, more little, and most little, ando na. Pero ang ginamit ni Pablo, at ito na nga, na baka inimbento niya, ay elakistoteros. Less than the least. No, meron pa bang liliit sa list? Di ba, pag list na, wala na. Ay, sagad na yun eh. Pero ang sabi ni Pablo, mas konti pa sa pinakakonti. Ano ibig sabihin ni Pablo? Para lang sinasabi niya, again, ayon sa mga Greek scholars, and I'm no Greek expert, pero sinasabi nila na parang gusto sabihin ni Pablo, I am incomparably the least. No? Parang ako na yung pinakamaliit na hindi man lang pwedeng ipantay. I am not worthy to be reckoned with the saints. Hindi ako dapat ihambing. Siguro, mapapakamo tayo ng ulo. Ano ba to? False humility? Binobola ba tayo ni Pablo? Kasi sinabi lang niya sa verse 4. Di ba yung pinag-aralan natin last time? When you read this, kayo mga taga-Efeso, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Siya nga yung may insight ng mystery of Christ. Di ba? At si Pablo, sino ba talaga itong si Pablo na nagsusulat nito? Eventually, si Pablo ay sumulat sa 13 of the 27 books of the New Testament. Kalahati, at least by number, no? Not by length. Pero 13 of 26, 27, siya ang sumulat. The greatest missionary, most likely of all time. First, second, third missionary journeys. Yan ang pinag-aaralan natin sa Book of Acts series ni Brother Joe. At nakapag-establish ng maraming churches. At sinasabing from Jerusalem to Spain, nangaral siya 10,000 miles.
yung kanyang tinravel nung panahon na yon, na basically naglalakad siya. Iyan si Pablo. At kaya ang church ngayon, hentil, tayo, hindi Hudyo, dahil kay Pablo, the apostle to the Gentiles. And he is also considered the very greatest theologian of the early church. No? Just think of the book of Romans na sinulat ni Apostol Pablo. Nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Para, Pablo, nagbibiro ka ba? Paano mo masasabing hindi ka dapat ibilang sa mga banal? Well, most likely, dito si Pablo ay naalala niya yung kanyang dating buhay. Alam niyo naman, yung kanyang buhay, nung siya ay si Saul pa. No? At dito nga, siya ay kinatagpo ng Panginoon habang siya ay desidido na puksain ang daan, the way. No? At talagang ipakulong at even patayin ang mga mananampalataya. So baka ito naisip ni Pablo, hindi ako karapat-dapat, grabe yung buhay ko dati. Pero, sabi rin ng ibang commentators, baka masigit pa diyan, kaya ito naramdaman ni Pablo, nakita niya yung unsearchable riches of his master. So, hambing doon. Pag itinabi si Pablo, nakita niya ang kayamanan ni Jesus. Kaya naramdaman niya ang kaliitan niya. So, malamang ito ang nangyari dito kay Pablo. At siya ay naging lingkod dahil lang sa sinabi niya dyan, biyaya. This grace was given. Hindi siya karapat-dapat, pero binigay ng Diyos. So, ano yung application nito sa atin ngayon, mga kapatid? Sana makita rin natin yung ating kawalan at kaabahan sa harap ng napakalalim at lawak na yaman ng ating Panginoong Jesus. Sana mas makita natin ito. Most of us kasi compare ourselves with others. Kalimitan yung paghahambing natin sa ibang tao. In fact, meron palang theory dyan na kumbaga pinopose ng isang I suppose social scientist, si Leon Festinger, na nag-propose ng theory na tinatawag na social comparison theory. Sabi niya, no? Social comparison, yung naghahambing sa kapwa-tao. Sabi niya, dalawang types daw ng comparison ang usually ginagawa natin. Now, one is upward, the other is downward. Ganun pala yun, ano? At ito naman yung ating karanasan talaga in practice. Upward comparison ay sa mga tao na sa tingin natin mas magaling sa atin. Downward comparison sa mga tao na tingin natin ay mas angat tayo. No? At pareho natin ginagawa ito, sabi niya. Yung upward comparison daw, yung mga tao tingin natin better than us, will lead to depression. Siyempre, makita, uy, angat siya sa akin, hindi ako. Pero pag naman ang kinumpir mo sarili mo sa mga mas mababa sa'yo, wow, grabe, okay ako, mas mataas ako sa kanya. Ano? Pareho natin ginagawa daw ito. No? Pero anong epekto niyan? Some are better than us, some are worse off than us. Siguro maramdaman natin, okay naman siguro ako. Di ba? Natural lang yon, may mas lamang sa akin, pero namang mas hindi. So, okay lang. No? Ganun yung epekto sa ating paghahambing. But, when we compare ourselves to Jesus, His perfect life, yung biyaya na nasa ating Panginoong Jesus, ay dito natin makikita yung kalayuan natin at yung kaabahan natin sa harap niya. So sana ito ang ating sikapin na makita natin yung biyaya, yung yaman ni Jesus at maramdaman natin, tutusin, napakawala akong kabuluhan, hindi ako karapat-dapat dito. Hindi man lang ako dapat mabilang sa mga banal kung ako lang ang titingnan, kung ihahambing ako sa ating Panginoong Jesus. And this will remove all pride in us, tatanggalin ito yung pagiging palalo, at makikita natin, hindi pala ako dapat mabahala kung may mga ibang umuunlad, ako hindi ganun kabilis yung sa buhay ko, may mga disappointments ako. Baka may mga kinakausap ako rito. Ito yung ating nararamdaman pag minsan na parang we deserve something. No? O Panginoon, di ba? Ako naman naglilingkod sa iyo. Tapat naman ako sa iyo. Sana naman ako din umunlad or makuha ko yung gusto ko sa buhay. Sana maalala natin na napakahalaga, kagaya din ni Pablo, na huwag nating makalimutan yung pinanggalingan natin. No? Doon sa isang mensahe natin, nabanggitan natin yan. Ano? Doon sa chapter 2 ng Ephesians, na paminsan-minsan alalahanin natin
Ano ba yung ating kalalagayan bago tayo natagpuan ni Jesus, no? At pag ito'y nakita natin, magugulat tayo. Di ako dapat ka, lahat ito wala eh. Pero lahat ito ini-enjoy ko dahil sa aking kaugnayan sa aking Panginoong Jesus. And so in summary, nakita natin mga kapatid, Jesus is unimaginably rich. Grabe yung yaman ng ating Panginoong Jesus in His person, in His work, and His grace that overflows to all of us. At pag tinignan natin ang sarili natin, inihambing natin doon, we see our nothingness. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo, we don't deserve anything. At ang mahalaga ay nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Alam nyo, in 1887, pinanganak si William. At si William ay tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan dahil sa business nila sa gatas, yung dairy, dairy yung business ng family niya. In fact, his family name is Borden, kung yung familiar kayo dito sa company na ito. At itong Borden family, napakayaman ito, at siya yung tagapagmana, anak siya nung may-ari. Pero si William, at the age of 16, nung siya gumraduate, siya ay may conviction na bilang isang Kristiyano. Dahil sa yaman nila, 16 years old pa lang siya, biniregaluhan siya ng magulang niya na mag-travel sa buong mundo. Ang daming bansa niyang binisita. At sa travel na to, ay kasama niya ang isang misyonaryo. Kasama niya, nag-travel sila sa buong mundo. At dito sa batang edad, na-convict si William na ang kanyang calling maging misyonaryo. At napili niya China. China. Kasi doon, may 10 million Muslims sa China nung panahon na yun, late 1912, mga ganun, 1910, meron doon isang 10 million people group na hindi marating, napakahirap marating. Pero bago siya makapunta ron, kailangan matuto muna siya ng lengguwahe. So ang ginawa niya, nag-aral niya, tinapos niya ang kanyang pag-aaral, gumraduate siya sa Yale University, after all, mayaman sila. Tapos hindi lang yan, nag-master siya in theology or nag-theology studies sa Princeton Theological Seminary. Bago pa maging liberal yung Princeton. Kasi nung una, conservative talaga yan na seminaryo. Doon siya nag-aral. So matapos ang mga pag-aaral na ito, pumunta siya sa Egypt, sa Cairo, para pag-aralan ng Arabic. Arabic language, para nga makarating siya sa China. Ayon sa account, at 25 years old, siya ay nagpunta doon sa Cairo, tapos nag-aral siya, halos 9 years siyang nag-aral para nga maging isang misyonaryo. At yung language training niya nagsimula sa Cairo noong December 1912. More than 100 years ago. Nagsimula siyang mag-aral, but 3 months later, on March, 3 buwan pa lang siya doon sa Cairo, siya ay nagkaroon ng isang matinding sakit, spinal meningitis. March 1912, o 1913 na ito, 3 months later. And on April 9, binawian ng buhay si William sa Cairo. Hindi siya nakarating sa China, na doon sana siya magmimisyonaryo. At 25 years old, namatay na siya. At yung kanyang mga gamit, kasama na yung Biblia niya, of course, ibinalik sa kanyang mga magulang. At ayon sa account, yung Biblia niya, nung binuksan ng kanyang mga magulang, nakita nila ang ganitong mga nakasulat doon sa pinaka-flyleaf, yung pinakaunang pahina ng kanyang Biblia. Nakasulat doon, nung siya ay nagdesisyon na siya ay talikuran yung business ng kanyang mga magulang, kundi maglingkod bilang misyonaryo, sinulat niya doon, no reserves. No reserves. Walang reserba. Hindi ako mag-iipon, hindi ako magkakaroon ng reserve. I'll go kung saan ako ipapadala ng Panginoon. And then, at a later date, sinulat niya, nung nag-decide siya, at na maging misyonaryo na nga, at a later date, sinulat niya, no retreat. Wala nang urungan. Doon sa flyleaf na yon, And finally, bago siya mamatay, on March 21, sinulat niya, no regrets. No regrets. Wala akong pagsisisi sa aking naging desisyon. No reserves, no retreat, no regrets. Bakit ito nasulat ni William?
I believe it's because nakita niya the immeasurable riches of Christ. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay. Handa siyang maglingkod sa kanyang Panginoon nang walang anumang reserba, walang anumang nakatago, walang anumang pag-urong, no retreat, no regrets. At the end of his life, ginusto ng Panginoon na kunin siya, wala siyang pagsisisi, na inubos niya ang kanyang panahon para maghanda sa isang missionary activity na hindi man lang niya nagawa. Sa lahat ng ito, naniwala siya, I believe, mas mahalaga ang maging masunurin sa kanyang Panginoon because he has seen the unsearchable riches of Christ. And as we head to the Lord's table, mga kapatid, sana ito rin ang ating naramdaman sa ating mga puso na kaya natin natanggap ang lahat ng ito ng mga kayamanan ng kanyang biyaya dahil siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang buhay para sa mga kagaya nating makasalanan at kagaya din ni William. Sana itong ating mapalatuntunin sa ating mga buhay, no reserves, no retreat, no regrets. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga di namin maliri pangyaman na nasa aming Panginoong Jesus. At dahil kami ay inyong tinawag na maging kaisa niya, kami rin ay nadamay at nabiyayaan ng yaman ng inyong biyaya, yaman ng mana na nasa Kanya lamang. At nawa, tulungan niyo kami na mabuhay ng may katapatan sa inyo, makita na wala kaming anumang pwedeng ipagmalaki at di kami maging palalo, kundi bagkos, bigyan niyo kami ng puso na kagaya rin ng aming Panginoong Jesus. The mind that is in Christ, the mind of a servant, the mind of someone who served, at isang anak ninyo na tapat na naglilingkod sa inyong ubasan. Salamat sa mensaheng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.